Purihin po ang ating Panginoon sa pribilehyo na makapagpahayag ng ating mga katuruan sa hapong ito, sa biyaya po ng ating Panginoon. So ang topic po natin sa hapong ito is the Lord's Day 36 of Heidelberg Catechism. Meron pong dalawang question at sagot na nakapaloob po dito. Question 99. What is required in the third commandment? Answer, we are not to blaspheme or to abuse the name of God by cursing, perjury, or unnecessary oaths, nor to share in such horrible sins by being silent bystanders. In short, we must use the holy name of God only with fear and reverence so that we may rightly confess Him, call upon Him, and praise Him in all our words and works. Question 100. Is the blaspheming of God's name by swearing and cursing such a grievous sin that God is angry also with those who do not prevent and forbid it as much as they can? Answer, certainly. For no sin is greater or provokes God's wrath more than the blaspheming of His name. That is why He commanded it to be punished with death. Tayo po sa daling lumapit sa ating Panginoon. Humihingi po kami ng tulong at pangunawa mula sa inyo, Panginoon, sa katurang ito na hinamo sa iyong mga salita. Samahan mo po kami, patuloy mo po kami umulat sa katotohanan na aming isa sa buhay sa aming pananampalataya bilang mga Kristiyano. Kayo po ang maluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. So the third commandment is about how we treat God's name. Dito po sa third commandment ay sinasabi po sa atin that you shall not misuse the name of the Lord your God because God will not forgive those who misuse His name. So napakahalaga po na itinuturo sa atin sa commandment na ito na ang pangalan ng Diyos ay napakadakila, napakataas, napakahalaga, that we should carefully use it and with respect. Pinapaliwanag din po sa atin ng katekismo na ang paggamit sa pangalan ng Panginoon ng maayos, sa maayos na paraan is both a privilege and a serious responsibility. So hindi basta-basta ginagamit ang pangalan ng Panginoon, ito po ay seryosong tungkulin, lalo na nating mga anak ng Diyos. Blaspheming or disrespecting God's name is a big deal. Some might think that cursing or using God's name carelessly isn't as bad as other sins. Sabi nila, parang hindi naman ganon ito kalubha kumpara sa ibang mga kasalanang mali nating gawin. Like for example, ang pangangalunya, pagnanakaw, pagpatay, pakikiapid, parang they take it lightly. However, the Catechism tells us that blasphemy is one of the worst sin because it personally offends God. Isa ito sa pinakamatindi na kasalanan sapagkat ito po ay personally, it attacks the name of our God. The Bible, even in the past, says that blasphemy was punishable by death. Kanina po, binasa sa atin ang talata kung paano ginawa doon sa isang lalaki na nilapastangan ng pangalan ng Panginoon at siya ay ipinabato hanggang sa pamatay. So this shows us how serious it is. But it doesn't mean that we should be afraid to use God's name. Hindi naman ito yung nangangahulugan na hindi na natin o matatakot tayong gamitin ang pangalan ng Panginoon. In fact, when we got baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, ay ikinonekta tayo sa pangalan ng Diyos. Kaya hindi masamang gamitin ang pangalan ng Panginoon. Ang sinasabi lang ay dapat tayong maging maingat. We should have a right attitude, respect, and reverence in using God's name. So dito po sa ating pag-aaral na ito, ay merong tatlong bagay po tayong ipapakita. The The third commandment teaches us to use God's name with respect
and fear, ng may paggalang at may pagkatakot. So there are 3 points, major points in our discussion this afternoon. Number 1, God's name is a wonderful revelation to us. Ang pangalan ng Panginoon ay isang kamangha-manghang kapahayagan sa atin ng Diyos. Secondly, we should joyfully recognize and honor His name. Dapat nating buong kagalakang kilalanin at dakilain ang pangalan niya. And thirdly, misusing God's name is a serious offense. Ito ay isang napakatindi, napakaseryosong kasalanan na maaaring magawa ng tao. So let us take the first one. God's name is a wonderful revelation to us. Ito po'y pribilehyo sa atin na ating makilala, malaman natin kung ano ang meaning, anong nagagawa ng pangalan ng ating Diyos. It is important to understand what the name really means, especially when it comes to the name of the Lord. A name isn't just something to identify someone, it represents who they are and what they do. Yung pong pangalan natin, hindi lang nagpapakilala kung sino tayo, o ito'y pantawag sa atin, kundi ito'y nagre-represent kung sino tayo at kung ano ang ating ginagawa. It is their reputation, how they're known by others, whether in a small group or on a larger scale. Sa Bible, makikita niyo sa Book of Genesis, makita niyo roon na may mga tinukoy doon na sinasabing men of renown. Mga dakilang tao, mga kilalang tao. Way back doon po sa Book of Genesis chapter 6. Noon pa man may mga dakilang tao na, no? May mga, sabi natin, mga taong naging legendary dahil sa kanilang mga gawa, dahil sa kanilang pangalan, they became legendary. But the name can also represent a bad reputation. Kung sila men of renown, meron ding mga pangalan na hindi renown, kundi pangalang may batik ng pangit na content. The men of old, for example, were known for being violent and ruthless. Bagamat sila ay kilala, mga dakilang tao, pero kilala sila sa pagiging violente at mga masasamang tao. So a name can be damaged by our own wrong actions. Kahit paano ganda ng pangalan mo, kahit ipinangalan pa yan sa isang kilalang santo, pwedeng masira by gossip, by lies, and by our own mistakes. Sabi ng Proverbs 22 verse 1, a good name is to be chosen rather than great riches. Amen? Kahit gaano kagandang pangalan mo, o kahit gaano kakatanyag, kahit gaano kakayaman, iba pa rin yung ang pangalan mo ay may marangal na kalagayan sa harap ng tao. A good name is better than riches. Kasi, maaaring sabihin natin, iningatan natin ating pangalan. Pero may pagkakataon na tayo nagkamali, nagkasala at nasira ang ating reputasyon. Kapag nawala yung ating reputasyon, nasira sa harap ng tao, mahirap nang ibalik ang tiwala nila sa atin. Kaya sabi dito, ang mabuting pangalan ay katulad ng o higit pa sa kayamanan. We all care about our reputation and don't like it when it is damaged, but no one has a perfect name or reputation. Sapagkat lahat po tayo nagkakasala. Wala pwedeng magsabi sa atin na wala kang nagawang mali. Diba? Marami tayong kilalang tao, nasabihin natin ginalang sa loob ng mahabang panahon, tiningala ng mga tao, pero sa isang pagbagsak na pagkakamali, malaking pagkakamali, nasira ang reputasyon. Kaya ito po'y higit pa sa kayamanan. The amazing thing about this commandment is that God's name is perfect. It has no stain or shame. Yun ang kaibahan. Pag pinag-usapan natin, pangalan na ng Diyos, walang batik, sabi dito. Wala tayong may pupula,
wala tayong makikitang kahihiyan sa kanyang pangalan. The Catechism calls it to the holy name of God, or the holy name of God. Pag sinabi nating holy, it means that His name is pure, special, and completely unique. Walang ibang pangalan na katulad ng pangalan ng Diyos. Sa langit man, sa lupa man, sa ilalim ng lupa, the Lord has kept His name spotless, and no one can bring dishonor to it. Kaya kung iinsultuhin natin ang pangalan ng Panginoon, that is the greatest offense that you can ever do to God. When people disrespect God's name, it deeply angers Him. Ayan. So kapag hindi natin ginagalang ang pangalan ng Diyos, yan ang mas matinding nagbibigay ng galit sa Kanya. Yan maaari ang nagbibigay ng poot o nagdadala ng poot sa tao sapagkat hindi iginalang ang Kanyang pangalan. This commandment shows us that God, in His wisdom and love, has made His name known to us and built a strong reputation among His people. The first thing we need to realize is that God has revealed His great name to us. Kung titingnan natin, sino tayo para ipahayag ng Diyos sa atin ang Kanyang pangalan. In fact, sa atin ngayon, sa katayuan natin, bilang mananampalataya, ikinapit ang pangalan ni Kristo. And that is why we are called Christians. At napakaganda po niya, isang pribilehyo na sa atin, pinahayag ng Diyos at ikinapit sa ating pagkatao ang Kanyang banal na pangalan. Kahit sa akin, hindi ko ipapagamit ang pangalan ko kanino man. Pero nakapang sa aking kalagayan po ngayon, pangatlong Silvestre na ako, sabi ng aking mga kakilala, hindi ba nagsawa ang tatay mo na gamitin yung pangalan? Pero dahil marangal yung lolo ko, okay, ginamit ng tatay ko, naka-4, naka-5 na nga yata kami Silvestre, wala na ba ibang pangalan? Pero sa pangalan, nakakapit ang karangalan. Pero hindi ko masabing ako ngayon nagbibigay ng karangalan sa kanila. I hope I do. But only by the mercies of God. So sa atin po, mapalad tayo na kinapit ang pangalan ng Diyos. At dapat tayong matuwa, magalak, sapagkat ganoon tayo, pinagtiwalaan ng Diyos ng ganyang pangalan. God's name, Yahweh, means the God who is always there, constantly saving and being faithful to His promises. It is a name filled with action and salvation, unlike the dead idols of other nations. God is always working for His glory and for the good of His people. He does incredible things and never stops surprising us with His wonders. The Bible is full of examples of God's work, and our own lives show how He saves and cares for us. Kaya kung meron mang sino mang nakapagbibigay ng kadakilaan sa pangalan ng Diyos, tayo yon, unang-una. At kung meron din lang na makapagbibigay ng blasphemy sa harapan ng Panginoon, tayo rin ang unang makakagawa nun. Pero hindi pinagkait ng Diyos ang Kanyang sarili na i-reveal ang Kanyang pangalan sa atin. Now, when we hear the name of the Lord, we should also think of Jesus Christ. Because through Jesus Christ, God's work of salvation is completed. Ang pangalan ni Kristo ay holy, it is pure, it is full of meaning, even though the people tried to ruin His reputation by crucifying Him, God raised Jesus up and gave Him a name above every name. Nang sabi ng Philippians 2, 9-11, that at the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So God's name and Jesus' name are shown to us in the Bible through God's great acts of salvation. His name shows that He has a perfect reputation. He is faithful, trustworthy, and always keeps His promises. He never sins and remains holy and true. So what matters is that we know this name because God chose to reveal it
to us. Kaya makita natin na ang Panginoon napakabuti sa atin, napakarangal niya at tayo napakababa, tayo hindi perpekto, and yet pinahayag niya ang kanyang pangalan sa atin. And it was His joy to do it for us. Now, secondly, we should joyfully recognize and honor His name. So, hindi lang sapat na, ay, salamat po, pinahayag niyo sa amin ang iyong pangalan. But we should appreciate it sa ating buhay. We should joyfully recognize and honor His name. The Catechism highlights the positive way we should use God's holy name. And we are called to give this name joyful recognition. Amen? Ba, hindi lang basta matuwa tayo na, ay, salamat na, nakilala namin ng Panginoon. Pero merong paraan para i-recognize ito sa harap ng tao nang merong kagalakan. God wants His name to be honored and praised, and we are the people who must do this. In fact, we are supposed to teach the world how to honor His name. The Catechism teaches us that we should use God's name with fear and reverence. Yan ang sinasabi sa atin. Na gamitin natin ang pangalan ng Panginoon with fear, nang merong pagkatakot at magalang na may panginginig sa kanyang harapan. But using God's name with fear doesn't mean being scared or afraid to say it, like the Jews who avoided using God's name and even removed it from the Bible. Diba ka na mga Hudyo? Inalis nila yung pangalan ng Panginoon. Bakit? Nakakatakot. Banggitin man lang ang pangalan ng Diyos. So they even removed it from the Bible. And that is not joyful recognition. Using God's name with fear means having awe and wonder, remembering that we're speaking about the Holy God, the Creator of heaven and earth, and the Father of Jesus Christ, our Savior. So, sa paggamit natin ng pangalan ng Diyos, sabi dito, we should use His name with reverence, speaking about Him with a tone of respect. Ayun, kasi ngayon, parang hindi na ganun eh. Di ba? Kung minsan nga Kristiyano, pero hindi na, sabi nga dito, with a tone of respect, ang paggamit sa pangalan ng Panginoon. Pabita example. OMG, di ba? May mga ganun eh. Christians pa, di ba? Para hindi masyadong matindi yung dating, pinagagang nila, hindi na kinukumpleto. OMG. Pero ganun pa rin. May pagbanggit ng pangalan ng Panginoon. May narinig pa tayo, di ba? Lalo na sa mga showbiz personalities, anong sinasabi? Si bro. Isipin niyo, Panginoon, bro. Meron naman, ginagawa nilang medyo ang dating ay medyo cute ang dating, Papa God. May mga ganon eh. Papa Jesus. May Mama Mary pa, di ba? Ipinapakita yung kanilang pagiging spiritual sa pamamagitan ng mga mabababaw na paggamit ng pangalan ng Diyos. Pero pag binasa natin ang Bible, hindi ganoon ang instruction ng Diyos. In fact, connected to the name of God in the Bible is the word wait in Hebrews. Kapag binabanggit ang pangalan ng Diyos, hindi ito lightly ginagamit. Merong pinapakita yung solid importance ng pangalan ng Diyos. Merong weight na kakibat ang pangalan ng Diyos, kaya hindi nga mabanggit ng mga Hudyo. Sapagkat para sa kanila, sobrang banal, sobrang perfect ng pangalan ng Diyos na hindi nila ito kayang mabanggit man lang. At sinasabi nila, masyadong marumi ang ating mga labi para banggitin ang pangalan na banal ng Diyos. We should never take it lightly or make fun of the name of our God. When we use God's name with respect, we confess who truly God is. We speak about God in line with how He has revealed Himself. Kaya tayo, mag-iingat talaga tayong mga Kristiyano.
Hindi tayo basta-basta bumabanggit na may kasamang salita o pangalan ng Diyos. Hindi tayo basta sila sasabi na ang Diyos hindi tapat. We don't say that. We don't dare saying that. Ang Diyos babago-bago naman eh. Di ba? Parang kilabutan tayo na sabihin yon. Ang Diyos masama. In fact, kanina may pinapakinggan po ako, no? Sabi ni, if you know, Kenneth Copeland, kilala niyo siya? Isa sa mga promotor ng prosperity movement sa Amerika, na isang matanda, nang sabi ng isa ni, mabanggit ko na yung mga pangalan ng mga kilala ng mga preachers, si Justin Peters, na isa sa mga faithful teachers of the Word of God. Sabi niya, this man, sabi niya, is demon-possessed. Bakit? Pakinggan niyo yung kanyang mga pangaral. Kenneth Copeland. Sabi niya, who is the greatest? Who is the biggest loser? Sa kanyang pangangaral, sa harap ng mga tao, ang sabi niya, not Satan, but God is the biggest loser. Paano mo naatim kung sinasabi mong ikaw ay tagapangaral, tagapagdala ng katotohanan? Paano mo naatim sabihin ng pinaka-greatest loser of all losers is God? Paano ka maniniwalang Kristiyano nga yung taong yon? Paano ka maniniwalang siya ngay lingkod ng Diyos kung siya mismo pinapakita niyang talunan ang Diyos at hindi si Satanas? Wala tayong maririnig na ganoon sa bibig ng tunay na mga Kristiyano. Maingat tayo sa ating pagde-deliver ng ating mga salita. We won't make jokes or speak disrespectfully about His power. Instead, we will confess Him in a way that matches the truth of Scripture. Kung sinasabi ng Scripture na ang Diyos ay banal, ganoon natin siya galangin. Kung sinasabi ng Diyos na siya ay perfect, ganoon natin siya dapat galangin. Maging sa ating pananalangin. Diba? Sabi ko nga po sa inyo, when I was in Thailand, yung mga hari niluluhuran ng mga tao, at sila'y pagapang na lumalapit doon na hindi nila maituro yung kanilang paa, hindi ka pwedeng lumapit ng naglalakad kang pangkaraniwan. O kahit pa lumulod ka, yumuyuko kung ganon. Sa kanila, bawal na ang paa mo ay ituro mo sa hari. Kaya kinakaladkad nila yung kanilang paa palapit sa hari, halos nakangudngod ang mukha sa lupa dahil sa kanilang pagkatakot at paggalang sa hari. Pero kung minsan tayong mga mananampalataya, comparing ourselves to them, parang hindi tayo ganon, no? Yes, we feel and we know that we are children of God, may karapatan tayong tumawag sa Diyos, pero kung minsan parang walang paggalang din kahit mga mananampalataya. There is no tone of respect in our approaching God. Wala na sa ating sense of trembling before God. Sa ating pagpe-pray, napakadali nating malalang, Panginoon, parang wala tayong Kaya pinupulaan tayo ng mga di mananampalataya. Paano kami maniniwala sa Diyos ng mga Kristiyano? Kayo naman, wala kayong respeto sa Diyos nyo. Buti pa yung mga estatwa namin, inaalaya namin, ginagalang namin. Sa Thailand, pumunta kami sa isang templo doon. Ginto ang kanilang Buddha. So matatawa ka lang dahil yun ang sinasamba nila, pero sa kanila, ginto. At least precious ang tingin nila sa Diyos nila. Pero kung minsan ang mga Kristiyano nakakahiya, because we are calling upon the true and only one God, and yet, wala po tayong paggalang. There must be a tone of respect, even in mentioning the name of our God. But, we do admit, sabi natin, hindi naman kasi tayo perfect kaya gano'n. Because only one person really can do it perfectly. Na talagang galangin, i-revere, i-glorify, i-honor ang pangalan ng Panginoon. And that is none other than Jesus Christ. In His prayer to the Father, He said, I glorified you on earth
I revealed your name. Nung sinasabi ni Kristo to, buong puso niyang sinasabi. When He prayed that in John 17, the high priestly prayer of Jesus, sabi niya, I glorified you on earth. Totoo na sinasabi niya. Walang pagsisinungaling. Ni-reveal ko ang pangalan mo sa kanila. And then when He was suffering in Gethsemane, He said, your will be done. Pag tinignan mo yung mga wordings ng pananalangin ni Jesus, punong-puno ng respeto at reverence sa kanyang Ama. Siya'y nananalangin ng buong puso. Siya'y tumatawag ng may pagdaing, may pagpapakumbaba. And yet He is also God. He is God. He is the Son of God. Pero pinakita niyang reverence niya. Nakakalungkot ngayon ng mga Kristiyano, hindi ganon. Mga Kristiyano po noon, noong unang panahon, 1980s, pag nasa church na, seryoso nang sumasamba sa Panginoon. Pag nagkakantahan na sa Panginoon, kahit medyo makilos, magalaw, sinasawa yung mga hindi nakikiisa. But now, if you're standing here in front, matetempt yung nagpapaawit na meron parang matigas pa sa bakal na Kristiyanong sinasabi, parang hindi nakikilos, hindi natitinag, sumasamba na sa Panginoon as if there was no feeling at all na sumasamba na ako sa Diyos ngayon. Kaya kung hindi ka matatag sa pangunguna, pati ikaw, madadamay at mahahawa sa kanila. Matitisod ka, sabi mo, hindi na lang ako maglilid. Dahil parang hindi naman interesado yung mga tao. So, nasaan yung reverence, mga kapatid? Nasaan yung paggalang natin? Nasaan yung takot natin at panginginig? Tingin ko, iyan ang isa sa mga dakilang patotoo na meron ng Kristiyano. Kapag nakita ng mga di mananampalataya, ganito natatakot ang mga taong ito sa Panginoon. Ganito nila nirerespeto ang pangalan ng kanilang Diyos. Maaakit natin sila sa pananampalataya. Hindi mahirap. Pero kung tayo mismo, diba? Laging ang panawagan sa atin ng pastor, huwag malilate. Gano'n ko narinig na isang just touching on this, no? Sabi, it is not, sabi, never desire to be a distraction when other Christians are worshiping. Never tend to be, never desire to be a distraction. Huwag kang maging distraction, di ba? Habang ang iba'y sumasamba na, ikaw parang ngayon ka lang parang, di ba? Walang importante sa pagsamba sa Panginoon kundi siya. Practicein natin yan, mga kapatid sa loob ng church. Makikita ng lahat, ganon, gumagalang yung mga tao yan. Iilan lang sila doon. Sasampu lang sila doon. Pero lahat yan, may takot talaga sa Diyos. Sasabihin ko sa inyo, napakalakas ng magiging impact natin sa mundo. Pero kung tayo mismo walang takot, sabihin nila, ayoko rin dyan. Wala rin pinagkaiba sa dati. Makukumpara tayo. So, it tells a lot kung sino ang Diyos na sinasamba natin if we worship Him with reverence, trembling before God. When we pray, talagang meron tayong seriousness. Tingin ko, no? Walang maaantukin di ba? Kung iisipin na sumasamba ko sa Diyos, hindi ako kay pastor. Sa Diyos ako sumasamba, si pastor hindi naman nanaway. Iba ng style ngayon ng pagtulog, pa-side view na, di ba? Nakikita lahat So, nasa atin, no, mga kapatid. Kaya, huwag na tayong lumayo di ba? Huwag na natin banggitin yung mga mabibigat na kasalanang mababanggit natin ginagawa ng mga Kristiyano ngayon. Mga kalon niya, nakikiapid, huwag yun. Tingnan nyo na lang, paano ka nagre-revere sa pangalan ng Diyos in a very practical way. Sa pag-worship natin dito. Paano mo ginagawa? So, mamaya, iyaano pa po natin yan. So, yun po, no? Binigay sa atin, i-reveal sa atin ang pangalan ng Panginoon. We should joyfully honor it, recognizing it, respecting it. Thirdly and last, misusing God's name is a serious offense.
Ayan pa, no? Ang paggamit sa pangalan ng Panginoon ay napakaseryosong pag-atake sa Diyos. Isipin nyo, Diyos na may lalang ng langit at ng lupa, Diyos na nakatira sa kataasan, Diyos na binabantayan ng kabanalan ng mga cherubim doon sa langit, dito sa lupa, nilalapastangan mismo ng mga tao ng Diyos. Kaya binabalaan tayo. Kanina, binasa sa atin yung kwento, di ba? Ng isang half-Jew. Actually, yung kabataan na yon ay half-Jew, mestizo, hindi purong Israelita, na nakipag-away sa isang purong Israelita, at itong mestizo na ito, kinurse niya ang Israel, at kinurse niya ang pangalan ni Yahweh. Kaya sabi ni Yahweh, itabi niyo muna at hintayin niyo, sasabihin ko kay Moises. At nang dumating na si Moises, sabi, ito ang aking instruction. Ang Diyos ang nag-instruct. Anong sabi niya? Ang gawin niyo, ilabas niyo siya. Lahat ng nakasaksi, ipatong ang kamay sa kanya. At pagkatapos, lahat ng mga nakasaksi, patong yung guilt sa kanya at batuhin siya hanggang sa mamatay. Sa iba, ang dating noon, parang napakalupit naman ng Diyos ng Old Testament. Pero hindi eh. Ang pinapakita ng Panginoon, hindi niyo ba alam kung sino ako? Sabi nga ni David sa Psalms 8, na sabi niya, kapag nakita ko ang lahat ng mga gawa ng iyong kamay, ng iyong daliri, when I see the work of your fingers, fingers lang sinabi ni David, what is man that you are mindful of him? Sino kang tao ka at ikaw iniisip ka pa ng Diyos? Sino ka? Alabo ka lang. Lahat ng ginawa niya, finger lang niya, kinilos niya dyan eh. Sino ka? Para ikaw ay mag-isip sa iyo ang Diyos. Sino ka? Para ikaw ay piliin ng Panginoon even before the foundation of the world. Sino ka? Para ilista ang pangalan mo sa Lamb's Book of Life. Sino ka? Para ang Diyos pagsabi sa iyo by His covenant, ililigtas kita at mag-endure ka until the end. Sino ka? Para iligtas ka. Sino ka? Para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Sino ka? Para mamatay sa iyo ang anak ng Diyos na banal. Sino ka? Kaya kung sasabihin ng Panginoon, hindi nyo ginalang, patayin. May karapatan ng Diyos. Bakit? Hindi ako katulad ng Diyos nyo. Minamaliit nyo ako. So we Christians are all guilty of this. Kahit ako. Diba? Anong guilt ko? Ito sasabihin ko. Kung minsan nakala mo, elder ka, no? Taas ng katungkulan mo. Pero meron din tayong mga pagkakamali. Para sabihin at para kumbinsihin ng kausap mo na ikaw ay totoo at nagsasabi ng totoo, ano sasabihin natin? Nakatingin ng Diyos. Diba? May ganyan pa tayong mga salita. Kung hindi ako totoo, kidlatan ako, may mga ganun tayong salita. O diba? Ginagamit mo ang pangalan ng Diyos in vain. Nakikinig ang Diyos sa atin. Sino nagsasabi ng totoo? Bakit? Ikaw yung totoo? Wala tayo ganun. Hindi natin ginagalang ang pangalan ng Panginoon. No wonder yung ba, hindi rin natatakot sa Diyos. Kasi hindi tayo makasaway kasi ginagawa din natin yon. Cursing, perjury, and unnecessary oaths are always people misuse God's name. But the worst of this is cursing. Diba? Sino yung nagsabi sa Diyos, sa Panginoong Yesus? Diba? Dahil ayaw silang padaanin doon sa lugar ng mga Samaritano. Sino yun? Yung Sons of Thunder. Si James and John ba yun? Diba? So sabi nila, Panginoon, ayaw tayong padaanin dyan? Dire-reject ka ng mga tao? Gusto mo, mag-utos na kami, pababain ng kidlat, tubukin ng mga apoy yung mga tao. Di ba gano'n ang nila? I-curse na natin yan. Ano sabi ni Jesus? Hindi nyo alam kung anong klaseng espiritu ang nasa inyo. Dahil hindi na parito ang anak ng tao upang mag-condemn, kundi upang maligtas ang tao sa pamamagitan niya. Di ba? Ibang klaseng patience, di ba? Yung tinataglay ng Panginoon para pagtiisan pa yung mga tao. Huwag kayong magka-curse. Kasi gano'n niya, magkakabit yung kasalanan niya. Usually, yung mga gumagamit sa pangalan ng Panginoon in vain, ay kadalasang mga nagsasalita din ng curse.
So lahat po tayo guilty dyan. Para mapatunayan tayo matuwid, totoo ang ating sinasabi, kulang na lang magtaas tayo ng kamay. Sumusumpa ako, alam ng Diyos to. Pero ganoon, meron tayong ganoon. Anak, makinig ka sa akin. Totoo sinasabi ko. Ang Diyos ang nakakaalam. Lahat tayo guilty niyan. At dahil dyan, namamaliit natin at inaatake natin ang ating Diyos. In biblical times, much of the cursing was directly aimed at God or His chosen people, often done with intent to reject God. Today, the situation is somewhat different. Many people misuse God's name not out of malice, but out of habit or ignorance. Yun. Ano na lang di ba? Parang, Diyos ko, parang gano'n na lang Parang, di natin isip, huwag mo naman ako, huwag mo akong i-condemn. Sabihin nila sa'yo, di ba? Bakit? Wala. Bukang bibig lang. Hindi ko naman minumura ang Diyos, hindi ko naman siya nilalait, pero nakasanayan lang. Naintindihan naman ng Diyos yun. We must be very careful. Inutos Ba't kaya mag-uutos ang Panginoon ng ganito kung hindi nagagawa ng tao? Diba? Of all the commandments, sana iba na lang ginawa niya. Pero third, di ba? 10 commandments. Di ba? Pangatlo siya. At meron pa sa susunod. So, ingatan po natin, no? At dapat tayong magturo mismo rin sa mga nakapaligid sa atin. Stop speaking, diba? Ng mga ganitong bagay. Umisa masyado tayong diplomatic ang dating. Sorry, pero alam mo, masama yung sinasabi mo. Di ba? Masyado tayong gano'n Mas mabuti sabihin mo, hindi, huwag mong sabihin yan. Di ba? Meron pang, di ba? Madalas, di ba, parang sabihin natin na masyado namang OA, no? Sabihin, kung loloobin ng Diyos at ako'y buhay pa, makakapagtrabaho ako bukas. Diba? Dati ganoon ng mga Christians. Dati ganoon kaingat. Ngayon di Parang masyadong corny na di ba? Pupunta ako dyan bukas. Bahala na Diyos. Parang ganoon ang dating. Ba't hindi mo mabanggit man lang? Kung ako'y buhay pa, at makakaharap pa ako sa iyo, makakarating ako dito. Kung ako'y may lakas pa, sa isang taon, magdenegosyo ko, asenso ko, pupunta ako sa ibang bansa, at makakabalik ako ayon sa kalooban niya. Di ba si Jeremiah ganoon? Di ba? Sabi na parang bumili ka ng lupa kasi 70 years kayo in captive. Pero binili mong lupa, makita mo babalik sa iyo. Ang Diyos ang lumoob Pero kung hindi kalooban ng Panginoon, hindi mangyayari yun. Hindi mo may tuturo ang daliri mo, hindi mo maipipikit ang mata mo. Hindi ka makakanguya kung hindi loloobin ng Diyos. Tandaan natin yun. Siyang may kontrol ng lahat ng bagay. Siyang may kontrol ng buhay mo. Huwag tayong magmamalaki sa harapan niya. Huwag nating tipirin yung salita dahil lang sa para matanggap tayo ng mga nakapaligid sa atin. Ingatan natin because our God is the Most High God. He is the Holy God. Siya po'y punong-puno ng honor. Sabi po rito, kung anong bukang bibig ng tao, that speaks about and that reveals about his spiritual condition. Amen? Kung ano lumalabas sa bibig mo, yun ang yung spiritual na katayuan. Diba? Ngayon, nung unang panahon, diba? Ano ang sabi nga natin, buska doon sa mga Kristiyano na born again, diba? Anong buska sa kanila? Ayun yung mga praise the Lord. Diba? Ganun ang, ano sa kanila? Brother, praise the Lord. Ako, dating palamura ako, dating kinakers ko, pati lola ko, lahat, pati hayop, lahat talagang walang makakaligtas sa akin. Alam ng nanay ko yan. Pero nung ako na born again, praise God, talagang nagbago Pati bibig mo di ba? Umuusal ka ng gano'n nang hindi mo pinipilit, pero dahil punong-puno ng kagalakan, ang puso mo sa Panginoon, lumalabas sa bibig, praise the Lord. Lagi akong gano'n, praise the Lord. Tatay yung mga praise the Lord, papatayin ko na yun. Sabi ng tatay ko Ako yung una na gusto niyang rin. Bakit? Pero yun ang lumalabas Pero ngayon, pag tinignan mo, anong ang tawag sa mga Kristiyano? Hindi na praise the Lord. Wala lang ganong banggit Bakit?
Kasi hindi na nagpupuri ang Kristiyano ngayon. Sabi, yung mga pala daing para reklamo, mga Kristiyano yan dyan. Nagbago eh. Bakit? Nahihiya. Ba't ka mahihiya? Diba? So, hindi mo na napupuri ang Panginoon, pati sila nagdududa, sinong Panginoon meron ka? Dahil hindi ka na nagpupuri sa Kanya. Ba't hindi mo practicein yun? Diba? Kuminsan sa atin, diba? Ito, hindi ko binabanatan ng ating fellowship na to, no? Kuminsan kung sino yung mas knowledgeable in the Bible, sila yung napakatipid magpuri sa Diyos. Nakakalungkot talaga mga kapatid noon kapag nakipag-usap pa sa Kristiyano. Hindi mo maririnig ganyan. Yung kapitbahay natin, alam mo, si sister, ganyan, kabrada. Walang ganon, wala. Pag nakausap po ang Kristiyano, ang Panginoon, napakabuti sa akin ganon, lagi, mga kapatid. Sa mga umpukan, makikita mo ang Kristiyano, bumubukal sa bibig, napakabuti na po, naitulo pa, luha nyo, no? Pero ang tingin ng iba, ang babaw. Habang tumatagal, no? Tataka ko eh. Atrasado ang ating lipunan ngayon. Bakit? Dapat wala kang damdamin, dapat matigas ka. Yung mga ganyang bagay, hindi ka na dapat nagpupuri sa Lord. No, gawa ng dyablo yan. Impluwensya ng dyablo para huwag ka nang magpuri sa Diyos. Sabi ng Panginoon, if you will not praise His name, then the rocks and stones will cry out. Mga bato na pagpupurin. Kaya siguro lindol ng lindol dito eh. Laging lumilindol sa paligid na. Why? Because people don't like to praise God. Tinitipid. Kinikimkim. Baka masabihan. Ano naman ngayon? May ginawa ka bang masama? That is also one way. Hindi mo nga mini-misuse yung God's name. Pero hindi mo naman siya pinaparangalan. That is one way of not glorifying Him. Brother, ba't ko po sinasabi to? Nagmamasid tayo. Hindi na tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. Tinitignan natin, mga kapatid, ano na nangyayari? Ang gusto ng Panginoon, na-apply natin sa buhay natin, lahat ang natututunan natin dito. Hindi lang tayo nag-increase ng knowledge, nag-increase tayo ng experience natin sa Panginoon. Mas dapat danas ng Kristiyano na nakakilala ng katotohanan kung ano yung katotohanan ng kanyang tinanggap. Sabi ko sa misis ko, ay ko kapag nawala na pag-uusap natin dito tungkol sa Panginoon, backslider tayo. Bakit? Kasi lagi kami araw-araw, alam mo, parang may church lagi sa bahay namin. Hindi ko to kinakahiya. Sinasabi ko sa kanya, lagi tayong nag-uusap tungkol sa Panginoon. Pag to nawala, delikado tayo. Yun ang dapat, na maging atmosphere sa loob. Hindi lang sa church yun. Pagkatapos natin dito mamaya pag-uwi, anong pag-uusap niyo? Dapat ang pinag-uusapan, na-bless ako sa sinabi ni Pastor. Natuwa ako sa gawain kanina. Merong mga evaluation, may mga assessment kayo na ganitong ginawa ng Panginoon. Kasi hindi maring hindi, ipapakita ng Diyos sa mga anak niya kung anong magandang ginawa niya. Diba? Sabi nga, let us rejoice and be glad in it because this is the day that the Lord has made. Bakit pero mga araw na hindi ang Diyos ang gumawa? Magising ka sa umaga, praise God, sabihin mo yan. Reform na ako. Hindi na praise God. Ano na? Wala na. Basta alam na, Lord, sa puso ko Hindi ganun. Kung ikaw nagmamature sa iyong pananampalataya, hindi ko sinasabi mga kapatid na pilitin natin. Hindi ko sinasabi yon. Ang sinasabi ko lang, i-evaluate natin sarili. Am I really glorifying God? Nakikita ba na nag-i-enjoy ako sa Panginoon? Pinag-aaralan yan, di ba? The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Pero kung sa araw-araw ng buhay natin, hindi natin siya na-enjoy, may problema tayo, mga kapatid. May problema tayo. Sasabihin natin, lalayo ako ng konti, no? Pero nasabi ko lang, whatever we speak, it reveals our spiritual condition. Sana po, tingnan natin, no? May problema na nga ako, Panginoon. May kalamigan ako sa iyo, Panginoon. Kaya hindi ko na
nagagawa itong mga bagay na ito. Di ba? Dati ganito ginagawa ko. Bakit yung mga nag-backslide sa Bible sa Revelation 3? Ano sabi ng Panginoon? Gawin mo rin yung mga dati mong ginagawa. Di ba? May utos ang Panginoon. Because you have left your first love. Iniwan mo yung pag-ibig mo. Unang pag-ibig mo. Ako yung unang pag-ibig mo. Nakalimutan mo. Di ba? So, meron tayong sin, mga kapatid. At hindi ko ito kinokondemn, I also include myself sa panawagan na to because nakikita ko rin sarili ko. Noon talagang walang tulugan, kahit isang linggo. Puro sa Panginoon, talagang nandun ako lagi. Nung kabataan ko pa. Ngayon nagawa tulong na lang tayo. Meron tayong ganun. Talagang meron panlalamig. So, tingnan natin to. Sukatin natin ang ating sarili sa sinasabi ng salita ng Panginoon. At kung nakita natin na, yes, Lord, I have misused your name, hindi kita in-honor, pang sarili ko na lang, hindi kita napakita ang kabutihan mo sa iba. Sa halip, may mga salita ako na hindi kalugod-lugod sa iyo, lalo na sa pangalan mo. I confess my sin. Ano sabi ng Proverbs? Dito po tayo magtatapos. 28:13. Ito, di ba? He who covers his sin will not prosper. But whoever confesses and forsakes them will have mercy. Meron tayong kasalanan, i-confess natin ito sa Diyos. Sabi natin, nagkasala ako, tulungan mo ako, palakasin mo ako ulit. Pero kung sabi mo, wala, hindi ako guilty niyan. Sabi, hindi siya tatanggap ng habag ng Diyos. So let us forsake this sin, brethren. At i-remind natin to, no? Marami tayong anak dito na wala. Mga mahal natin sa buhay na wala dito, hindi po natin nakasama. Pag uwi natin sa bahay, sabihin natin, anak, mag-ano tayo sa Panginoon, ikaw pala bumalik tayo sa Lord, magpuri tayo sa Lord. Di ba? Kaya tayo natutuyot Hindi tayo sariwa di ba? Di ba? Yung pagmamahal, di ba? Yung mga mag-asawa nga, di ba? Kapag lagi mo sinasabi, asawa mo, ano mo, ang ganda mo. Di ba? Gumaganda talaga. Di ba? At na-appreciate mo siya. Oh, daddy, ikaw ang pinakagwapong lalaki, di ba? Parang umangat ako parang gano'n Bakit? Ina-appreciate niya ako Yung misis mo gano'n, asawa mo, ba't di tayo lahat? Di ba? Sabihin natin, alam mo, gusto ko magkaroon ng time sa'yo. Di ba? Kanina po, sabi ko kay Sister Fel, sabi, hindi ka na naman natutulog, daddy. Hindi ka na natutulog. Hindi, natutulog ako. Kaya lang nagising ako, maaga, gano'n, 3. Sabi ko, para kasing, ako'y elder ng church. Ito, sasabihin ko po sa inyo. Ako'y elder ng church. But something is wrong with me. Sinabi ko sa kanya yun. Sabi, nakita ka, hindi ka natutulog. Paano makakatulog? Hindi ko magawa. Ang ginagawa ko dapat kong gawin sa church. Trabaho ako ng trabaho. Nagpapakapagod ako. Pinapatay ako ng katatrabaho ko. Hindi ko nagagampanan ang kalagayan ko at ang tungkulin ko bilang elder ng church. Diyos ko, nananalangin ako, Panginoon, tulungan niyo ang aming iglesia. Alam niyo, nung sinabi ko lahat sa Panginoon, lumay, parang may nakalaya sa akin, ang dami ko talagang problema. Sa sarili ko, ang dami kong problema. Yung iglesia, parang meron kong tungkulin dapat na. Pero ang Lord, what I na-impress sa heart ko is that, hindi niya ako kinokondemn, pero at least, tinagtapat. Dahil lalaya tayo, mga kapatid, we confess our sins to God. At doon tayo mapapahinga at mapapayapa. So ito lang po, no? Kung meron tayong ganang pagkakasala na hindi natin nag-glorify ang pangalan ng ating Diyos, why don't we come to Him and confess our sins? It's between you and God. He knows what is in your heart. If you confess your sin, He will have mercy on you. But if you will not, hindi ka kalulugdan ng Panginoon. So let us all come to God. Salamat po, Panginoon, sa aming narinig sa hapong ito. We are all guilty of not glorifying your name. We are all guilty of misusing your name. Our mouths are full of cursing, profanity, obscenity. Hindi kami naging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. We have violated this third commandment na napakahalaga sa iyong harapan. Patawarin mo po kami. Tulungan mo po kami, Panginoon, na wala ng pagpapasalamat ang aming labi sa iyo
na puno ng bagabag ang aming puso sa mga bagay na hindi importante. Pero hindi kami nabagabag sa mga pagkakataong hindi ka namin nabibigyan ng karangalan. Humingi kami ng tawad sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami. Mapahalagahan namin muli ang iyong pangalan. Magkaroon kami ng banal na pagkatakot sa iyo. Tulungan mo kami manariwa yung tila ng lalamig naming pananampalataya at bumangon kami, Panginoon. Sabi mo sa iyong salita, He who honors me, Him will I honor. Kami, Panginoon, ay naapektuhan ng pagpaparangal namin sa iyo. Kami pinagpapala mo kung kami pinararangalan ka namin, Panginoon, sa harap ng mga tao. So Lord, help us. I-revive mo po ang aming lakas. I-revive mo po ang puso naming tumitigas, namamanhid. Ibangon mo po ang aming kaluluwa ng lulupay-pay sa iyong harapan. Tulungan mo po ang iglesyang ito, Panginoon, lalo na kaming mga leader ng iglesia, naway sa amin masumpungan, Panginoon, ng tunay na banal na pagkatakot sa iyo. At sa amin makita ang lubos na pagpapahalaga sa iyong banal na pangalan. Sa gayon ay malulugod ka sa amin at pagpapalain mo ang aming iglesia, ang aming buhay, ang aming mga sambahayan. Lahat kaming mga anak mo, Panginoon. Maraming salamat po at kayong maluwalhati sa lahat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tayo po itumayo.